Jesse's rod, man of sorrows and of grief, dying on the tree. Mighty Redeemer, glorious Savior, Jesus of Calvary. Preach the Foursquare Gospel, the Foursquare Gospel. Clear, let the Foursquare message ring. Message ring. Jesus, only Savior, baptizer and healer. Jesus, the coming King. Unfurl your banners and forward go. Oh, ye ransomed host, trusting in Jesus, mighty baptizer. In the Holy Ghost, Lion of Judah, King of kings, Lord of lords is He, clothing His church with power to witness, leading to Calvary. Preach the Foursquare Gospel, the Foursquare Gospel. Clear, let the Foursquare message ring. Message ring. Jesus, only Savior, baptizer and healer. Jesus, the coming King. Catch up your shield, oh, you living church, Christ of Galilee. So why do we call ourselves Foursquare? Believe it or not, it has nothing to do with our skills on the playground. No bobbles, double taps, or Texas twisters. Back in the 20s, our founder, Aimee Semple McPherson, began referring to the message of the gospel as being Foursquare, which back in the day meant solid and balanced. Aimee's message focused on 4 essential aspects of who Jesus Christ is, and those aspects are easily represented by the logo before you now. The first box, the cross, represents Christ the Savior. Jesus Christ is truly the Son of God who died on a cross to pay the price for our sins. Because of His sacrifice, we can actually have a relationship with the Creator of the universe. The second box is a dove, which represents Christ as the baptizer with the Holy Spirit. When Jesus was baptized, a dove came down and landed on Him, showing the Spirit of God was one with Jesus. The Spirit of God does the same thing today. In fact, we describe our movement as Spirit-filled, because the impossible is possible when people are empowered by the Holy Spirit. The third box is a chalice, which represents Christ as the healer. Jesus cares and is involved in all of our lives. Whether our issues are emotional, spiritual, or physical, God has the power to heal the deepest of wounds and cure the darkest of afflictions. And the final box is a crown, which represents Christ as the soon-coming King. Simply put, Jesus is who He said He was. No matter how dark or confusing the world may get, Jesus will be returning one day to make all things right. So there you have it, 4 squares, representing 4 aspects of Jesus Christ, making a Foursquare doctrine that is solid and balanced. We may not agree on every little aspect of how we live our lives as followers of Jesus. As long as you join with us in believing in Christ as Savior, baptizer with the Holy Spirit, healer, and soon-coming King, well, your faith sounds pretty Foursquare to us. So why do we call ourselves Foursquare? Believe it or not, it has nothing to do with our skills on the playground. No bobbles, double taps, or Texas twisters. Back in the 20s, our founder, Aimee Semple McPherson, began referring to the message of the gospel as being Foursquare, which back in the day meant solid and balanced. Aimee's message focused on 4 essential aspects of who Jesus Christ is, and those aspects are easily represented by the logo before you now. The first box, the cross, represents Christ the Savior. Jesus Christ is truly the Son of God who died on a cross to pay the price for our sins. Because of His sacrifice, Okay, good morning, family of God. Good morning po sa ating lahat sa mapagpala at malamig na panahon. Sa pagkakataon ito, alam ko na may mga struggles tayong pinagdaanan. At the same time,
medyo nakipagpuno tayo sa higaan dahil sa lamig ng panahon. But then we are thankful dahil we are gathered here once again. And I know na meron tayong purpose, may goal, at nangibabaw yung mission natin sa buhay ngayong araw na ito. Yun ay ang maitaas at mapapurihan ang dakilang pangalan ng Diyos. So sabi nga, as we reflect on this thought, may nabasa po ako sa social media, sabi ko dito, Sunday school is not just a lesson. It is a fountain where our souls are refreshed by the water of life. At ayan niyo po, nabasahin ko dito sa Psalms 119, verse 105. Sabi ko dito, your word is a lamp to my feet and a light to my path. So today we are here to let the light shine brighter in our hearts so we can walk through the coming week with confidence and grace. So this time, alam ko na itong pagkakataon ito ay isang paraan muli upang sa gayon ang foundation ng ating pananampalataya ay lalong tumibay. But then, inaanyayahan ko ng bawat isa sa atin na let us give thanks to the Lord kasi sa bawat araw-araw na dumadating o dumadaan sa ating buhay, napakatapat at dakila ng Diyos sa bawat sa atin. At alam ko na we can testify that na ang Diyos ay napakabuti.
Isang pusong sa'yo walang kahinaan. Isang pusong tinitibok na ika'y parakanan. At ako'y papupuri sa'yo lamang, ang ako'y papupuri sa'yo lamang, Yes, Lord. So good, Jesus. Hallelujah, Lord God. Narito po, Panginoon, ang bawat puso ng iyong mga anak, O Diyos, na lumalapit sa inyo, na may pagpapakumbaba, O God. Kinikilala po namin, O Diyos, that apart from you, O God, you are nothing. Kinikilala namin ang iyong kadakilangan. Kinikilala namin, O Diyos, na ikaw ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, ang makapangyarihang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Lord, hindi po, Panginoon, ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Hindi po namin nanawa, O Diyos, sa aming paglapit sa inyo. Saliksikin niyo po ang bawat puso namin. At dalangin po namin, O Diyos, na pakalinisin niyo po ito po sa gayuan niya. Malayo po kami na makalapit sa inyong trono. Madalangin po namin, Panginoon. Piling po namin ang iyong banal na Espiritu na huwag siyang kumilos. Upang sa gayon, O God, ay nai-assure po kami sa iyong banal na trono. Tanging ang iyong pangalan lamang po na, O Diyos, ang siyang maiduklo sa pagkakataon ito. Lord, give us a desire to worship you in spirit and in truth. Na nawa, Panginoon, tanging ang pangalan niyo lamang, O Diyos, ang siyang maitaas sa bawat buhay po namin. Piling po namin naman na sa pagkakataon ito, gawin niyo pong maging matagumpay ang gawain nito, Diyos. At ipakita how great you are, O God. Dalangin po namin, Panginoon, na nawa maranasan po namin ng blessings after blessings. Victory, Panginoon, na nagagaling sa inyo, Diyos. Lord, we ask also, O God, at muna niyo po i-bless pagkakabayan ng aming speaker, aming pastor, na nawa, Panginoon, tanging ang iyong mga salita, ang siyang may deliver po nila, O Diyos. At iparating sa bawat puso namin ang mensahe na bumula sa inyo, Panginoon. Itago niyo po sila, O Diyos, sa inyong cross, upang sa gayon kayo ang siyang magkita sa buhay ng aming pastor. At kiniklaim na po namin, Panginoon, na magiging patagumpay ang araw na ito dahil nagtagumpay na po kayo, Panginoon. Kaya maraming salamat dahil ang Diyos ng aming pinupuri, sinasamba ay Diyos na buhay. Kaya sa pagkakataon ito, Panginoon, tanggapin niyo po ang aming pasasalamat, pagpupuri sa dakilang pangalan ng aming Diyos. Walang iba ang Diyos na amin. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so alam ko po na excited na po tayo na umawit at pasalamatan ang Diyos sa pamamagitan ng pag-awit ng papuri sa pangalan ng ating Diyos. Kaya sa pagkakataon ito, tinatawagan ko na po ang ating worship team upang i-lead tayo or i-usher tayo sa trono ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Purihin ang Panginoon! Amen. Magandang umaga po sa ating lahat! Amen. Amen! God is good! All the time. Yes, all the time! God is Yes, good. amen. Hallelujah! Sabi nga po dito sa may share lang po ako dito sa verse ng Salmo 100, Kapitulo 100, versikulo 1 and 2. Kayong mga tao sa buong mundo, sumigaw kayo ng may kagalakan sa Panginoon. Sambahin nyo ng may kagalakan ang Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya na umaawit sa tuwa. So, katulad po na sinabi niya sa kanyang salita, lahat ibigay natin, ang awitin natin, kung kinakailangan natin sumayaw sa gala, para purihin at ibigay ang mataas na pagpuri sa Kanya. Amen? Hallelujah. So, tayo kumanta. Amen.
Panginoon. Ang pag-ibig niyang walang hanggan at ang kanyang katapatan ay magpakailanman. So, ituon natin ang ating isipan sa Kanya lang. Lahat ng kabutihan na binibigay niya sa atin Yes, Jesus. at pagpapala na pinagkaloob niya sa atin ay ibalik natin sa Kanya. Isipin natin na siya lang ang ating kausap. Jesus. Bigyan natin ang ating ito. Ako'y naririto upang magpuri sa iyo, Diyos, sa kabanalan nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Tiwala sa akin, O Diyos, higit na bibig ko ang sa'yo. Mabibig ko, O Diyos, kahit kita
Pag-ibig natin, oh, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, kaya ka sa amin, Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, di nagbabago, Diyos ka sa amin, daming sandigan, layan ka sa amin, Panginoon Jesus, pagkain ka, maliwanag ka sa buhay ko, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nayan ka sa amin, Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, di nagbabago, Diyos ka sa amin, daming sandigan, layan ka sa amin, Panginoon Jesus, pagkain ka, maliwanag ka sa buhay ko, di nagbabago, Diyos ka sa amin, daming sandigan, layan ka sa amin, Panginoon Jesus, pagkain ka, maliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, layan ka sa amin, Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, Diyos ka sa amin, daming sandigan, layan ka sa amin, Panginoon Jesus, pagkain ka, magliwanag ka sa buhay ko, magliwanag ka sa buhay ko, magliwanag ka sa buhay ko. Salamat po, Panginoon. Purihin ang inyong pangalan. Itinataas po namin ang inyong pangalan sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay. Ipinagkakalob namin ang mataas na papuri sa inyong pangalan. Muli, bigay natin mataas na papuri sa Panginoong buhay. Praise the name of God. Tunay nga that worship is the bridge between
human. Okay, so we aren't just sing just because of lyrics or just because of our feelings. We sing to God because we declare God's character over our lives. Amen. So, naniniwala ako na every time na kumakanta tayo, umawit tayo, kaya siguro ang dami nagpo-question sa labas, uy, kakantahan sila dyan, ano kaya ano, dahilan. Pero hindi nila alam na we experience or we encounter the presence of God through singing or through worshiping the Lord. Kaya pagpatuloy po natin na umawit at dakilain ang pangalan ng ating Diyos sa ating buhay. So this time, tayo na po ay... Okay, so a special welcome to everyone here today, especially to our first time visitors. So we are so thrilled. Of course, you choose to spend your time with us this time. Kaya welcome po namin yung mga bisita po natin kasi may mga nakikita akong bago. Kaya nawa, hindi po namin na hindi lamang ito yung una at huli, kundi ito yung magiging umpisa upang sa gayon ay makasama namin kayo na maglingkod at of course, may taas yung dakilang pangalan ng ating Diyos. At sama-sama natin na kilalanin ang Diyos na buhay every time na tayo ay aaten sa Sunday service. Kaya this time, hinihiling ko nga po na tayo pong lahat ay tumayo. And let us welcome ang bawat sa atin, parang napakaseryoso niyo po. So, ngitian, ihag po natin ang bawat isa, padama po natin yung pagmamahal na naramdaman natin sa ating Panginoon. And let us utter some praise or words, positive words, and encourage one another. tuwang-tuwa at makakapiling po natin yung mga
bisita po natin. And I know that you are not here by accident. You are here by divine appointment. May plano ang Diyos kung bakit po kayo nakapunta dito sa gawain ng ating Panginoon. And kasama na kami sa prayer na sana ay makasama namin kayo every Sunday pa. So this time po, tayo po ay dala ko sa tithes and offering. And I want to take a moment. We have parang ilang years ako hindi tumayo. Hindi ko na alam kung anong sequence sa program. So, just want to emphasize the keyword, obedience. Kasi nabasa ko yung buhay ni Jonah. So, lagi natin na encounter or lagi na lang in-example yung about sa Malakay 3%. Ganyan. Pero this time, I want to emphasize the word or the keyword obedience. Kasi sa buhay ni Jonah, alam po natin na there's a time or may isang point doon na hindi siya nag-obey sa Diyos. Alam po natin yung kwento. Kung babalikan po natin yung salita ng Diyos or yung kwento from the Bible. So, si Jonah, alam po natin na hindi siya nag-obey sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtakas. Kasi sinabi nga ng Diyos na kumbaga, sisirain niya ang Nineveh dahil sa kanilang katigasan ng ulo. So, inutusan niya si Jonah upang sa gayon ay sabihin sa mga taga-Nineveh na may pinapasabi ang Diyos sa kanila. Pero anong ginawa ni Jonah? Ang ginawa ni Jonah is tumakas at sumakay sa barko. And ano ang ginawa niya? Natulog sa kalagitnaan ng bagyo na binigay ng Diyos. Siya po ay natutulog lang. Pero anong ginawa ng mga kasama niya sa barko? So, nakita nila na himbing sa pagtulog si Jonah. Kasi alam niya na kilalang ng Diyos. At alam niya na mayroon siyang ginawa na hindi na paglabag sa Diyos. Yun ay ang obedience. And nung nag-reflect ako, sabi ko, grabe namang grace ng Panginoon. Grabe yung mercy ng Diyos. Kasi imagine, ano ang nangyari nung tinapon siya or hinulog siya sa dagat kasi sabi niya para umupa or huminto yung karagasan ng bagyo, itapon niyo ako sa dagat, sabi ni Jonah. Ano po? So hindi ko na babasahin yung perfect na or exact na language dun sa binanggit sa Bible. Pero alam ko po na natin ang kwento. At yun nga po, may sabi niya dito sa, ito ang gusto kong emphasize dito sa Jonah chapter 1 verse 17, sabi niya dito, now the Lord had prepared a great fish to swallow Jonah. And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. So, during that time, or during yung 3 days and 3 nights na yon, dahil sa hindi pag-obey ni Jonah, nagkaroon siya ng tinatawag na reflection sa buhay niya. Sometimes siguro, pinapadaan tayo. Sabi ko nga, bakit hindi na lang shark? Sa dami-dami ng fish, bakit hindi na lang shark yung binigay? Kasi alam naman natin, di ba? Alam natin na kung talagang alam mo na ang Diyos ay galit siya sa mga anak niya, alam niya na papadala siya ng mas, yung parang pandaryaan. Pero hindi eh. Hindi siya nagbigay ng shark. Anong binigay niya? Great fish yung binanggit na dito sa Word of God. So, ibig sabihin, grabe yung grasya ng Panginoon. Grabe yung mercy ng Diyos. Kung titignan na natin, talagang kung i-reflect, magkakaroon tayo ng reflection sa buhay natin. Ako mismo, sabi ko, grabe yung grace mo, Diyos. Dahil sa kabila ng hindi pag-obey sa mga salita mo, still, your mercy and grace ay nararanasan ko namin. And yun nga, baka binibigyan din tayo ng Diyos na time to reflect. O, sa kay Jonah kasi 3 days and 3 nights. Sa atin po kaya, ilang araw na, ilang taon na tayo nag-reflect. At hindi pa rin natin ma-obey ang Diyos sa kanyang mga salita. So alam ko po na sa giving, sa tithes and offering, may kalakip po yan ang promise ng Diyos. Subukan po natin ang ating Panginoon. At naniniwala ko na ang Diyos noon na pinaglilingkuran natin, Diyos pa rin hanggang ngayon at magpakailanman.
Ang Diyos na pinagtitipuran po namin ay Diyos na buhay at tapat sa kanyang mga salita. Kaya naayayaan ko po na let us obey the Word of God through giving. At naniniwala ako na ibubuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa mga taong bukas ang loob na magbalik at magbuo, magkaroon ng kanyang mga ikapuan, kasampung bahagi ng ating buhay. Ayaw mo lahat ay makuha ang manalangin. Ang pangyarihang Diyos sa iyong kapatid. Kami po, Panginoon, ay lumalapit sa inyo na may pagpapakungkabang muling Diyos. Kinikilala po namin na lahat ng aming mga natatanggap ay nagmumula sa inyo lamang. Kaya sa pagkakataon po, Diyos, narito po ang bawat kalunay ng mga anak. Pilit po namin naman na saliksikin niyo po ito, Diyos. At ibalik po, Panginoon, ang siksik-ibigay ng apaw sa bawat puso, ibigay. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo po silang pagpalain. Patuloy po kami pagpalain, Panginoon, sa bawat araw na aming mga pangailangan. Kung sa gayon, Diyos, ay patuloy ka namin na mapapurihan sa pamamagitan ng tayo sa mga Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na nawa magamit ang mga kalunay ito kung sa gayon ay lalo pa po na mapalawak ang iyong gawain lalo na dito sa Balangay First Gospel Church. Nawa, Panginoon, ay magamit itong Panginoon kung sa gayon ay maabot ang mga kaluluwa. At dalawin din po natin ng Diyos na patuloy na naranasan po namin ang pagpapala ng mula natin sa inyo. Kaya sa pagkakataon ito, Diyos, amin na po pinabalik lahat ng kapulihan kagawin sa pangalan ng Kristo. Hindi ko alam kung alin ang susundan kong oras yan ba o yun. So dito, alas 7 pa lang, doon ay alas 10 na. So, susunod po is, siguro kahit isa na magbigay ng testimony dahil alam ko na, or okay na po, Pastor? Okay na po. So, this time, tayo na po ay ihanda na po natin ang ating sarili pang sa gayon. Ating papakinggan yung salita ng ating Diyos na i-deliver po ng ating mensahero. Walang iba kundi si Pastor David. Kaya, tinatawagan ko na po si Pastor David.
Kaya ko ba, sir? O, may magta-testify. Or special number. Ay, may special number po tayo. So, purihin ng Diyos dahil meron pong gagamitin ng Panginoon upang sa gayon ay showcase po sa atin yung talent na binigay ng ating Diyos. So, tinatawagan ko na po. May gusto lang po ako i-share sa kanta na to. Napakagandang kanta na to. Alam ko kung magugustuhan niyo yung kanta na to. Kasi nakita ko lang po ito. Then pinag-aralan ko, nagulat si Jeff, kinakanta ko siya habang nag-work. Diba? Bringing the church to the people. Namnamin niyo po yung bawat salita, yung bawat word na makikita niyo po siya sa ano po yan, sa lyrics. Mataas lang po siya. Bear with me na lang po kasi medyo mataas talaga siya. From the start po. Okay, ganyan po yung lyrics. There's a need for love. There's a need to reach the people and bring them to the light. Carry the message of salvation to every tongue and every race. Fulfill the Great Commission. This is our mission. What? Bringing the church to the people, preaching the gospel to every creature, sharing Jesus Christ in each nation around the world, united in one vision, bringing the church to the people. As the family comes together, keep our hearts amazed forever, and believing, joining the mission, that all flesh should hear salvation. See their lonely eyes and empty lives, people with the Lord inside. We don't want to testify to the Savior's only through Jesus Christ, bringing the church to the people, preaching the gospel to every creature, sharing Jesus Christ in each nation around the world, united in one mission, bringing the church to the people. Come, let us bring the church to the people, preaching the gospel to every creature, sharing Jesus Christ in each nation around the world, united in one nation, bringing the church to the people. Let us bring the church. Let us bring the church. Bring the church to the people. Sorry po, Praise God sa buhay po ninyo, Sister Jen. And ito po yun, it is an eye-opening po sa atin that we need to bring church to people, or we need to bring people to the church. So alam niyo po,
alam naman natin na ang dami nang nangyayari sa mundo at talagang, kumbaga, kung titingnan natin palala ng palala. And ang kailangan ng tao ay ang Diyos sa buhay ko nila. Alam, tayo na nakakakilala, nakakaalam, naka-encounter sa Diyos. Iparanas din po natin na ang Diyos ang pinaglilipuran natin ay Diyos na buhay, na nakikinig sa bawat problema, sa bawat struggle na pinagdadaanan. May Diyos na handang tumulong at tumabay. Alam niyo po, sa amin bilang mga teachers, especially sa high school teachers, talagang nakikita namin yung difference before. Kasi more than 10 years na ako nagtuturo, talagang grabe, palala ng ang kabataan ngayon. But then, thank God, kasi okay na mayroon tayong tinatawag kasi sa lesson, mayroon tinatawag na integration. So kami, ng mga especially, alam ko na ginagawa ni Ma'am Jose ito, nagtuturo kami ng values education, doon namin ini-integrate yung Word of God para at least marinig nila. Kasi alam ko, buhay ang salita ng Panginoon. At least, ginawa mo yung part mo. Bahala na ang Diyos, nakikilos sa bawat kabataan. Kaya, in-encourage ko po ng bawat sa atin na maging isang, kumbaga, asin at ilaw tayo sa mundo. Na makita nila na yung mga nanlulupay-pay, makita nila na may Diyos na handang tumulong sa bawat problema na naharap sa struggles o depression or stress. May Diyos na buhay na kayang magpalakas at tumulong sa bawat isa sa atin. Kaya let us showcase the love of God. Let us show love na naranasan natin. At ipakita natin ito sa mundo kasi ito ang kailangan ng mundo natin. Ang pagmamahal at ang pag-ibig ng Diyos. So this time, alam ko na lalo pa natin mamahalin at may embrace yung kadakilaan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, sa kanyang mga salita na i-deliver po ng ating pastor. Kaya muli, tinatawagan ko po ang ating beloved pastor to deliver us once again the Word of God. Purihin ng Diyos. Santo siya kabasanan siya kay namin. Malaydayo sa Diyos. Salamat at katawan na dinungan ito'y pikakasi tayo. Salamat na may bagyo ya ipagadan. Singa kakasil na Yolanda uran labatan. Medyo dahil sa niya palayo po eh. Medyo imarawit, imagaya mo. Salamat. Lubat na katawan din sa rin pikakasi tayo. Malaydayo sa Diyos. Alam ko mga kapatid na oras na, kaya ang ating pong teksto sa umaga pong ito ay matatagpuan po natin sa aklat ng Exodus. Exodus, Kabanatang 3, talatang 7 hanggang 10. Sabi po mga kapatid sa version ng Ang Salita ng Diyos, sabi po niya sa wikang Tagalog, pagkatapos sinabi ng Panginoon, nakita ko ang paghihirap ng aking mga mamayan sa Ehipto. Narinig ko ang paghingi nila ng tulong dahil sa sobrang pagmamalupit ng mga namamahala sa kanila. At naawa ako sa kanila dahil sa kanilang mga paghihirap. Kaya bumaba ako para iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo at para dalhin sila sa mayaman, malawak at masaganang lupain na tinitirhan ngayon ng mga Kananeo, Hitio, Amoryo, Periseo, Hibyo at mga Jebuseo. Narinig ko ang paghingi ng tulong ng mga Israelita at nakita ko kung paano sila inalipin ng mga Ehipsyo. Kaya ipapadala kita sa Faraon para palayain ang mga mamamayan kong Israelita sa Ehipto.
Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita at hinihiling ko mga kapatid na tayo yumuko at tayo manalangin. Pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat pong muli, Panginoon, sa buhay na muling itinungtong mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan na muling ibinigay ninyo sa amin. Salamat, Panginoon, sa napakagandang pagkakataon na kami po ay dinala mo sa lugar na ito upang aming kang sambahin, parangalan, itaas, pasalamatan, at higit sa lahat, makinig ng iyong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon. At Lord, kayo po ang patuloy na kumilos, manguna, at huwag niyo pong hahayaan, Panginoon, na uuwi po kami na hindi napagpala. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, kung mapapansin ninyo ang naka-underline doon sa talatang 8, sabi po doon, para iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo at para dalhin sila sa mayaman, malawak at masaganang lupain. Kaya sa ating pong teksto sa Exodus, Kabanatang 3, talatang 7 hanggang 10, ay makikipag-usap po ako sa inyo mga kapatid sa temang paglalakbay tungo sa napakagandang plano ng Diyos. Paglalakbay sa napakagandang plano ng Diyos. Nag-iisip ako nung ginagawa ko itong sermon na ito. Ang unang nilagay ko is paglalakbay tungo sa magandang plano ng Diyos. Pero sabi ko, kung pag-aralan nating mabuti, ay talagang hindi lang maganda, kundi napakaganda. Kaya ginamit ko po yung salitang napakaganda. Ibig sabihin, yung pinaka. Paglalakbay tungo sa napakagandang plano ng Diyos. Bawat isa sa atin, mga kapatid, napakaganda ang plano ng Diyos. Sa atin, personal na buhay, napakaganda. Sa pamilya, napakaganda. Sa propesyon, sa trabaho. Mga kapatid, lahat napakaganda. Sa Jeremiah chapter 29 verse 11, familiar ito mga kapatid pero related po doon sa tema ko at doon sa text natin. Sabi rito ng Panginoon, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan niyo at hindi sa kasamaan niyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon ng mabuting kinabukasan. Mga kapatid, itong sinabi ng Panginoon dito, alam na alam niya. Alam na alam niya. Sabi sa version ng Magandang Balita Biblia, batid kong lubos. Ganon din. Alam na alam niya. Kung paano daw niya tuparin yung mga plano niya sa bawat isa sa atin na mga mananampalataya, na kanyang mga anak. At itong plano daw ay para sa kabutihan daw natin, para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan. Ni minsan hindi po gumawa ang Diyos o hindi nagplano ang Diyos para sa ikakasama natin. Pawang sa kabutihan natin yan. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Ang mga Israelita, mga kapatid, ang tagal silang inalipin. Ang tagal silang pinahirapan. Ang tagal na wala silang pag-aari. Wala silang bansa, wala silang lupain. Puro alipin sila. Kung ano yung paggawa sa kanila ay ginagawa nila. Pero hindi yun ang plano ng Diyos. Kaya nga doon sa teksto natin, sabi ng Panginoon doon sa Exodus ay, sabi niya, nakita ko, narinig ko. Hindi lang niya nakita, narinig niya. Sabi niya, yung hinaing ng aking mga mamayan,
Nakita ko ang kanilang paghihirap. Kaya ako bumaba para sila iligtas at tulungan. Ibig sabihin mga kapatid, napakaganda ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos mga kapatid, doon sa teksto natin, pailigtas sila para dalhin sa napakagandang lugar. Mayaman, malawak, at masaganang lupain. Related dito sa Jeremiah 29:11 na magkaroon daw tayo ng magandang kinabukasan, pag-asa at mabuting kinabukasan. Doon sa Ehipto, wala silang kinabukasan kasi alipin sila. Wala silang may masasabing pag-aari niya, wala silang lupain. Pero mga kapatid, napakaganda ang plano ng Diyos. At alam niyo ba na bawat isa sa atin, maganda ang plano ng Diyos. Pero mga kapatid, yung mga Israelita, inalipin po sila doon 430 years. 430 taon. Napakatagal. Kaya, tinulungan sila ng Panginoon. Napakaganda yung plano ng Diyos. Dalhin sila sa isang masaganang lugar. Napakagandang lugar, mayaman. Pero ang nakakalungkot, darating din tayo doon, yung napakaraming tao na inilabas, dadalawa, yung nanggaling doon, nakarating. Kaya mga kapatid, maganda ang plano ng Diyos, pero kung minsan, hindi po nangyayari. Hindi natutupad. Ano ang mga dahilan kung bakit hindi natutupad ang magandang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin o sa buhay natin? Ano ba yung dahilan? Ito pag-aralan natin. Dito po nahulog yung mga Israelita kung bakit hindi sila nakarating. Hindi natupad. Hindi sila nakarating doon sa napakagandang plano ng Diyos. Una, dahil sa takot. Alam niyo ba mga kapatid na ang dami nating takot? Noon sa totoo lang, ang dami kong takot. Ang dami kong takot. Alam ko na hindi lang ako. Iniisip natin, ano na kayang buhay namin? Kasi sinong hindi matatakot? Yung lumaki ka sa hirap, lumaki ka sa walang-wala, magkakaroon ka ng takot. Kaya noon talaga, alam ni Mrs. ito, hindi po ako talaga nanligaw. Kasi takot ako. Takot ako na yung bang mabuli ka. Kaya sabi ni Madam Maricar sa akin, nung nalaman niya yun, ay turpi pala kayo, pastor. Ang dami kong takot. Takot ako talaga sa maraming bagay noon. Pero salamat sa Diyos, na-overcome ko yon. Ito yung nangyari kung bakit hindi sila nakarating. Dahil sa takot. Sa Exodus, Kabanatang 14, talatang 10 hanggang 14, sabi rito, nang papalapit na ang Faraon at ang kanyang mga sundalo, ito yung nandun na sila sa malapit sa dagat na pula, Red Sea, na nakaalis na sila. Nang papalapit na ang Faraon at ang kanyang mga sundalo, nakita sila ng mga Israelita. Kaya lubha silang natakot. Lubha, matindi, grabe, takot na. At humingi sila ng tulong sa Panginoon. Sinabi nila kay Moses, bakit dito mo kami dinala sa disyerto para mamatay? Wala bang libingan doon sa Ehipto? Bakit mo kami pinalabas? Bakit mo pa kami pinalabas sa Ehipto? Hindi ba't sinabi na namin sa iyo, sa Ehipto na pabayaan mo na lang kaming magpaalipin sa mga Ehipsyo. Mas mabuti pang manilbihan na lang kami sa mga Ehipsyo kaysa mamatay dito sa disyerto. Sumagot si Moises sa mga tao, huwag kayong matakot. Magpakatatag kayo at makikita ninyo
ang pagliligtas ng Panginoon sa inyo sa araw na ito. Ang mga Ehipsyong nakikita ninyo ngayon ay hindi na ninyo makikita pang muli. Ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Hindi nyo na kailangang makipaglaban pa. Mga kapatid, ang dami nating takot sa buhay. Natatakot tayo, katulad ng sinabi ko sa inyo, takot ako magpamilya, takot ako baka pag magkaanak, ano na ka naman kaya yung buhay, mamanahin na naman yung hirap. Nakakaawa talaga. Ang dami kong takot. Mga kapatid, tayo, ang dami nating takot. Kumusta na kaya pagtanda ko? Ano na kaya magiging buhay ko? Di ba? Maraming takot tumanda. Maraming takot sa pagtanda. Anto kasi, ano kayang mangyayari sa akin? Marami po tayong takot. Maraming iba takot sa promotion. Alam nyo, sabi nga ni Moses, huwag kayong matakot, magpakatatag kayo. Kung minsan maaangat sana tayo, o iaangat sana tayo, kaya lang takot tayo, hindi ko kaya. Pero mga kapatid, iyon ang dahilan kung bakit hindi tayo nakakarating doon sa napakagandang plano ng Diyos. Ang buhay, mga kapatid, ay paglalakbay. May inilaan ang Diyos sa atin. Kaya lang kuminsan, hindi tayo nakakarating. Alam niyo ba na ang takot ay kawalan ng pananampalataya? Natakot sila samantalang bago sila umalis, ang dami ng himalang nakita. Kasi ayaw palisin ng paraon. Kasi wala na silang alipin. Ayaw silang palisin. Kaya nga, bago sila umalis, maraming himala ang ginawa ng Panginoon. Hindi lang 10. Kasi mayroon 10 salot eh. Pero yung pangbaston ni Moises, naging ahas. Yung ilog Nilo, naging parang dugo, yung tubig. Namatay yung mga panganay na anak. Pati yung anak ng paraon. Kaya napilitan siya na palisin sila. Palisin nyo kami kasi mamamatay kaming lahat. Pinagmadali silang umalis. Pero nung nakaalis na sila, parang nahimasmasan si Paraon. Sabi, anong ginawa natin? Bakit natin sila pinaalis? Wala na tayong alipin, kaya hinabol sila. Kaya ito, na-corner. Pero mga kapatid, alam nyo ba na bago makarating dito sa malapit sa pangpang ng dagat na pula, na-corner na sila. Kasi mayroon sana silang dadaanan, kaya lang pagdadaan sila doon sa lugar ng mga Amalekita, baka makikipaglaban sila, lalo silang matatakot. Kaya doon sila pinadaan, pinaikot sila, hanggat na-corner sila. Pero bago yun, nung malapit na sila, nagdilim ang paligid. Naging gabi sa mga Ehipsyo, pero araw sa mga Israelita. Kaya alam niyo ang ginawa nila, natulog sila. Pero mga Israelita patuloy na naglalakbay. At ang maganda, sa araw, mayroong pong ulap na nagpapayong sa kanila para hindi sila mainitan. Disyerto kasi yun. Alam niyo naman, ngayon lang nga lang eh. Di ba? Halos. Noon sa totoo lang, nag-i-evaluate ako sa panahon. Noon kasi nasubukan ko pong nakipaggapas, nakipalot. Hindi po ako umuwi, Dok. Noon sa may panahon niya, may papalot kami. Hindi na ako umuwi ng bahay. Sayang na kasi. May baon na kami, doon na kami kumakain sa bukid. Kaya ko noon, pero di ba ngayon, grabe, kahit nasa loob ka ng bahay, sobrang init. Lalo pa kaya yung nandoon ka sa bukid na diretso. Ito po mga kapatid, disyerto, napakainit, pero pinapayungan sila ng Panginoon. At kung gabi, malamig, pero mayroong pong apoy, haliging apoy na parang nagtatabing sa kanila para maging liwanag at pampainit nila. Hindi ba nila napansin yun? Yung mga himala na yun, nandun pa rin yung takot. Kung minsan mga kapatid,
Ang dami na nating himalang nakita, marami nang ipinakita ang Diyos, pero kung minsan natatakot pa rin tayo. Ang takot ay kawalan ng pananampalataya. Yun ang dahilan. Yun ang dahilan kung bakit hindi po tayo umaangat. Yun ang dahilan kung bakit hindi tayo nakakarating doon sa magandang plano ng Diyos. Dahil sa takot. Pangalawa, na dahilan kung bakit hindi tayo nakakarating doon sa magandang plano ng Diyos. Dahil sa mareklamo. Mag-amen yung mga mareklamo. Reklamador pala kayo. Nahuli. O yung ang dami nang ginagawa ang Diyos, tapos mareklamo na tayo ng reklamo. Hindi naman nagpapabaya ang Diyos, pero reklamo pa rin tayo ng reklamo. Alam nyo, isa ito na ayaw ng Panginoon. Yung mareklamo tayo. Sa Exodus, Kabanatang 16, talatang 2 hanggang 3 at saka 8, sabi rito, doon sa ilang nagreklamo ang lahat ng mga Israelita kina Moses at Aaron. Sinabi nila, mabuti pang pinatay na lang kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon kahit paano'y nakakakain kami ng karne at lahat ng pagkain na gusto namin. Pero dinala nyo kami rito sa ilang para patayin kaming lahat sa gutom. Sinabi pa ni Moises, bibigyan kayo ng Panginoon ng karne na kakainin nyo sa gabi at bubusukin niya kayo ng tinapay sa umaga. Dahil narinig niya ang pagrereklamo ninyo sa Kanya. Hindi kayo nagrereklamo sa amin kundi sa Panginoon. Sino ba kami para sa amin kayo magreklamo? Yun ang sinabi ni Moises. Pwede naman silang manalangin eh. Pwede naman silang tumulog sa Panginoon, pero ang hindi maganda ay yung nagrereklamo ka. Asali yulay, nasubukan nyo ng may inutusan kayong bata or anak, sabihin na lang natin anak, kasi mahirap mag-utos ngayon pag hindi mo anak eh. Tapos ang dami niyang reklamo, pagod na ako eh. Or, bakit ako na lang ng ako? Ang daming reklamo. Mga kapatid, kung minsan pati tayo mareklamo, masyado tayong reklamador. Katulad ng mga Israelita. Pero yan ang dahilan, mga kapatid. Yan ang dahilan. Kung bakit hindi tayo umaangat, hindi na natutupad yung magandang plano ng Diyos sa atin. Hindi nangyayari yung gusto sana tayong dalhin doon sa napakagandang lugar. Pero kung minsan naaantala or hindi natutuloy o hindi nangyayari dahil mareklamo tayo. Minsan, sabi ko sa aking apo, Apo, magwalis ka nga. Kasi talagang sa totoo lang, inuutusan ko na yan na magwalis. Kasi kailan pa matututo? Pag malaki na, mahirap na. Kaya, inuutusan ko magwalis. Kahit sa totoo lang ay medyo hindi masyadong nakakapasa, pero yung bang ang habol ay para matuto. Kaya pinupuri mo para yung bang i-appreciate mo. Kaya tuwang-tuwa siya. Pero minsan, inutusan ko. Hindi pa niya natatapos yung lugar na sinasabi kong walisan. Doon sa silong eh. Lolo, pagod na ako eh. Nagre-reklamo. Yan lang yung winalisan mo, pagod ka na. Sabi kong gano'n. Nagre-reklamo ka na. Sabi kong gano'n. Ipagod na nga ako eh. Makita mo yung ano niya talaga medyo, sa totoo lang, kung pag-aralan, hindi talaga siya pagod. Pero nagre-reklamo. Nakita ko yung mukha niya eh. Ayaw niyang gawin. Kaya nagre-reklamo. Mga kapatid, isa yun na dahilan. Ang dami nating reklamo sa buhay. Ang dami nating kini-question. Kung minsan pati Diyos, kini-question natin.
Bakit nyo ako ginawang ganito? Bakit ganito ang nararanasan ko, Panginoon? Pero mga kapatid, yan ang dahilan. Dahil sa mareklamo. Pangatlo, mga kapatid, sino po yung napapagod dito? Napapagod ba kayo? Dahil sa pagod. Kaya nga tama yung sinabi sa Biblia na kailangan talaga magpahinga. Dahil sa pagod. Kasi kung pagod na tayo or stress, kung minsan nakakapag-desisyon tayo ng hindi maganda. Nagiging impulsive tayo kung minsan. Padalos-dalos. Dahil sa pagod na tayo. Or stress na tayo. Dito po sa bilang, kabanatang 11 talatang 5 hanggang 15, medyo mahaba ito pero para makuha natin yung ibig niyang sabihin. Noong naroon tayo sa Ehipto, nakakakain tayo ng mga libreng isda at ng mga pipino, melon, sibuyas, at mga bawang. Pero dito, wala tayong ganang kumain kasi walang ingredients. Puro mana lang ang ating kinakain. Ang mga mana na ito ay parang mga buto na maliliit at mapuputi. Pinupulot ito ng mga Israelitas sa lupa tuwing umaga at ginigiling nila ito at binabayo sa lusong. Pagkatapos, niluluto nila ito sa banga at ginagawang manipis na tinapay. Ang lasa nito ay katulad ng tinapay na niluto sa langis ng ulibo. Narinig ni Moises ang reklamo ng bawat pamilya sa pintuan ng kanilang mga tolda. Kaya nagalit ng matindi ang Panginoon sa kanila. At dahil dito'y nabahala si Moses. Nagtanong siya sa Panginoon, bakit niyo po ako binigyan na iyong lingkod ng malaking problema? Ano po ba ang ginawa ko na hindi kayo natuwa kaya ibinigay ninyo sa akin ang problema ng mga taong ito? Mga anak ko po ba sila? Ama ba nila ako? Bakit nyo sinasabi sa akin na alagaan ko sila katulad ng isang yaya na kumakarga sa isang bata at dalhin sila sa lupaing ipinangako ninyo sa kanilang mga ninuno? Saan po ba ako kukuha ng karne para sa mga taong ito? Dahil patuloy ang pagrereklamo nila sa akin na bigyan ko sila ng karning makakain. Hindi ko po sila kayang alagaan lahat ng mag-isa. Napakahirap nito para sa akin. Kung ganito lang po ang pagtrato ninyo sa akin, patayin na lang ninyo ako ngayon. Kung nalulugod po kayo sa akin, huwag nyo nang akong pabayaang magdusa. Yun ang sinabi ni Moises na napagod. Yung Moses, Yagalianos to, ang daming nakitang himala, mula nung ilabas niya ang mga Israelita, hanggang itong nakatawid na sila sa dagat na pula, ang daming milagro. Maski siya napagod na rin. Ang buhay mga kapatid nakakapagod din kung minsan. Pero mga kapatid, sana kahit pagod tayo, yung puso natin ay laging naka-align doon sa nais ng Diyos. Si Moses, napagod dahil sa karireklamo. Sino po ba yung magulang dito na napapagod na sa karireklamo ng mga anak? Lalo na pag yung mga nanay, di ba? Pag may niluto kayo at hindi ayaw ng mga bata o anak ninyo, nagrereklamo sila. Akin, ang tuya lalaman. Salamat sa Diyos kasi yung anak namin, si Lemel, hindi yan mareklamo. Kasi noon si Mrs. Kangkong kasi yun ang libre. Siyempre nagtitipid kami.
Kangkong, kukuha ako ng kangkong diyan sa ilog. Kangkong yung umaga, kangkong yung tanghalian, kangkong yung hapunan. Hindi niya sinabi na, magmumukha na akong kangkong yan. Hindi siya nagsabi ng ganon. Hindi nagreklamo. Kung anong meron, pinapasalamatan. Si Moses, mga kapatid. Kaya nga alam niyo mga kapatid, kung minsan, kailangan din talaga tayo magpahinga. Kasi once na stress na tayo, pagod na tayo, kung minsan nakakapag-desisyon tayo ng hindi tama. Tingnan niyo si Jeff, o di ba? Nag-relax, Jeff. Nag-unwind sa Minsan mag-relax kayo para hindi kayo mawala yung sakit ng katawan, hindi kayo mapagod. Si Moses, alam niyo sabi niya, ito yung panahon na si Moses na burn out. Naubos siya. Grabe yung kanyang reklamo din dahil sa dinanas niya. Actually, may katuwiran siya eh. Pero sana, nakita niya kung paano kumilos ang Diyos mula noon pa. Ano po ba ang ginawa ko sa inyo? Sabi niya sa Panginoon eh. Sinisinan niya ang Panginoon. Kasi kung minsan pag nagkakasakit tayo, Lord, ano bang kasalanan ko? Bakit nagkasakit ako? Ano po bang ginawa ko na hindi kayo natuwa? Kaya ibinigay niyo sa akin ang problema ng mga taong ito? Kasi hindi naman niya talaga problema, pinoproblema niya. Mga anak ko po ba sila? Ama ba nila ako? Bakit niyo sinasabi na alagaan ko sila? Gaya ng isang yaya na kumakarga ng isang bata kasi ang hirap mag-alaga ng bata. At dalhin sila sa lupaing ipinangako ninyo sa kanilang mga nino, yung magandang lugar. Sabi ni Moses, hindi ko po sila kayang alagaang lahat ng mag-isa. Napakahirap nito para sa akin. Kung ganito lang po ang pagtrato ninyo sa akin, ito yung hinaing niya sa Panginoon, patayin na lang ninyo ako ngayon. Alam niyo ba na si Moses, siya po ang isa na pag nanalangin sa Lord, sinasagot ng Diyos. Buti na lang, itong panalangin niya ito, hindi sinagot ng Diyos. Panalangin niya na patayin na siya ng Panginoon. Ang buhay kung minsan mga kapatid talaga, nakakapagod. Salamat dito sa mensaheng ito. Kasi may mga time na talagang halos susuko na ako. Pagod na pero hindi pwede palang mapagod. Lalo na tayo na mga ama. Hindi tayo pwedeng mapagod. Yun ang dahilan. Pang-apat, dito na po tayo magtatapos. Dahil sa kawalan ng pananampalataya. Ito mga kapatid, ito yung pinaka sa lahat. Kung bakit hindi nangyayari yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin, hindi natutupad yung magandang plano ng Diyos sa atin, hindi tayo nakakarating doon sa magandang plano ng Diyos sa akin dahil sa kawalan ng pananampalataya. Sa bilang kabanatang 11, talatang 18 hanggang 23, pagkatapos sabihin mo sa mga tao na linisin nila ang kanilang sarili dahil bukas may makakain na silang karne. Sabihin mo ito sa kanila. Narinig ko ang inyong reklamo na gusto ninyong kumain ng karne. At sinabi ninyo na mas mabuti pa ang inyong kalagayan sa Ehipto, kaya bukas. Kasi sa totoo lang, ang Diyos ang nagsasalita dyan, ang sakit at katawan, masakit yun sa Lord. Pero yung sasabihin nila na, mas mabuti pa yung noon, yung buhay namin, nung hindi mo kami ilabas. Parang sinabi nila na, mas mabuti pa noong wala kaming Diyos, kaysa ngayon na may kasama kaming Diyos. Kaya masakit yun sa Diyos. Ito yung sinabi, at sinabi ninyo na mas mabuti pa ang inyong kalagayan sa Ehipto. Kaya bukas, bibigyan ko kayo ng karne para makakain kayo. Ito yung mga mahilig sa karne. Araya may mahilig po siya. Hindi lang isang araw.
o 2, o 5, o 10, o 20 araw ang pagkain ninyo nito, kundi 1 buwan. Hanggang sa magsawa kayo at hindi na kayo makakain nito. May naluni ka lang maong. Ang pasukli katawan nagalit na siya Dahil itinakwil ninyo ako na sumasama sa inyo. At nagrereklamo kayo sa akin na sana'y hindi na lang kayo umalis sa Ehipto. Nakalita talaga ang Diyos. Masakit sa kanya. Pero sinabi ni Moises, ito yung sinabi ng Panginoon. Pero ito naman yung sagot ni Moises sa 21. Pero sinabi ni Moises, 600,000 lahat ang tao na kasama ko. Yun lang yung lalaki. At ngayon, sinabi po ninyo na bibigyan ninyo sila ng karne na kanilang kakainin sa loob ng 1 buwan. Biro nyo, 600,000 na tao. Ito yung sinabi pa ni Moises. Kahit po katayin pa namin ang lahat ng tupa at baka o kahit hulihin pa namin ang mga isda sa dagat, hindi po ito magkakasya sa kanila. Sinabi ng Panginoon kay Moises, yan yung tanong mo kagabi, ay kaninang devotion natin, Sir Margit. May limitasyon ba ang aking kapangyarihan? Yan ang sinabi ng Panginoon kasi pati si Moises nag-alinlangan na. May limitasyon ba ang aking kapangyarihan? Bakit makikita mo ngayon kung mangyayari ang sinabi ko o hindi? Mga kapatid, binalikan ko po noong ilabas ang mga Israelita sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises. Maraming mga kamangha-mangha at himala ang ginawa ng Diyos. Ang nasaksihan niya noong ilabas ang mga Israelita hanggang sa panahon na ito na sinabi niya sa Panginoon. Ang bilang ko ay 16 lang. 16, pero naniniwala ko na hindi lang yon. Kasi yung 10 salot bago sila umalis, himala na ginawa ng Diyos. Yung pinaulan ng Panginoon ng yelo-yelo na bloke, yung ang daming namatay. Alam niyo ba kung gaano kalaki yung isang bloke ng yelo? Halos ganito po. Ganyang kataas, ganyang kalapad. Yung isang bloke, uulan ng ganito kalaki mula sa langit, babagsak. Kaya nga yung mga puno nila, alupang-lupang, yung pag tinamaan yung sanga, wasak. Walang halos nakatayong puno. Sira yung mga yung mga hayop na nasa labas namatay lahat, pati mga tao. Isa yun, yung umulan ng malalaking yelo. Ang daming himala. Pero pati si Moses, mga kapatid, nawalan na rin ng pananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit hindi nangyayari ang nais ng Diyos sa buhay natin. Dahil sa kawalan ng pananampalataya. Yung Red Sea, nahati. Nung wala silang makain, mayroong mana. Nung wala silang mainom, lumabas ang tubig sa bato. Nung nandoon sila sa ilog ng Mara, yung binigyan ng sanga ni Moses, naging matamis. Ang daming himala, mga kapatid. Pero pati si Moises, nag-alinlangan na sa kakayahan ng Diyos. Pero sinabi ni Moses, 600,000 ang lahat ng taong kasama ko. Pero ito yung nakakaano sa kanya na sinabi niya. At ngayon, sinabi po ninyo, bibigyan ninyo sila ng karne na kanilang kakainin sa loob ng 1 buwan. Kung minsan, mga kapatid, ganun tayo. Dahil marunong tayong magkwenta, magaling tayo sa arithmetic. Kung minsan, dahil sa galing natin, sa kakayahan natin, pero ina-underestimate na natin ang kayang gawin ng Diyos. Pero sabi niya, kahit po katayin pa namin ang lahat ng tupa at baka. Ito pa yung matindi. O kahit hulihin pa namin ang mga isda sa dagat, hindi po ito magkakasya sa kanila. Kaya yan ang sinabi ng Panginoon sa baba. Sa 23, sabi,
Sinabi ng Panginoon kay Moises, may limitasyon ba ang aking kapangyarihan? Mga kapatid, kung minsan, kahit marami na tayong naranasan, nakita, pero bumababa po yung level ng ating pananampalataya. Mga kapatid, patuloy po tayo na magtiwala sa Diyos. Ang tanging paraan lang, ang tanging daan para matupad, mangyari ang magandang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, magtiwala po tayo sa Panginoon. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Hinihiling ko pong tayong lahat ay tumayo. Yung tema natin mga kapatid, paglalakbay tungo sa napakagandang plano ng Diyos. Pero ito yung mga dahilan kung bakit kung minsan hindi natutupad, hindi nangyayari. Una, dahil sa takot. Pangalawa, dahil sa mareklamo. Ang dami nating reklamo sa buhay. Pero dahil sa kanireklamo kung minsan nakakalimutan natin na mayroon tayong Diyos. Pangatlo, dahil sa takot. At pang-apat, dahil sa kawalan ng pananampalataya. Kapatid, yung sinabi niya sa Jeremiah 29 verse 11, kapatid, maganda at napakaganda ang plano niya sa iyo, sa iyong pamilya, sa iyong personal na buhay, sa iyong profesyon, sa iyong trabaho. Kapatid, magtiwala ka sa Panginoon. Katulad ng sinabi ng Diyos, may limitasyon ba ang aking kapangyarihan? Magtiwala tayo sa Kanya. Kumapit tayo sa Kanya. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkukulang namin sa iyo. Linisin mo ang aming puso. At turuan mo kami, Panginoon, na magtiwala lang sa iyo. Yes, Lord. Ang aking Isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong pipili mo na ika'y palalan. At doon ko'y mamumuri sa'yo. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisan, ang aking kain. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin.
Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitipon na ika'y parang kagat. At dugo'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong nakawan na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitipon na ika'y parang malan. Ang dugo'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang dugo'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita, sa mensahe ngayong umaga. Lord, tulungan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Napakaganda po ng inyong plano sa bawat isa sa amin. Itong plano mong ito, Panginoon, ay para bigyan kami ng pag-asa at para bigyan kami ng mabuting kinabukasan. Lord, tulungan mo po kami na makita namin yung mga naisin mo at kalooban mo sa buhay namin. Yes, Lord. Alam namin, Panginoon, hindi po madali ang paglalakbay na ito. Pero Lord, tulungan mo po kami na maging matatag, maging matyaga, Panginoon. Tulungan mo kami na hindi po maging mariklamo. Alisin mo ang takot sa amin. Alisin mo, Panginoon, yung kawalan ng pananampalataya. Hallelujah. Lord, salamat sa iyo. Maraming salamat. Hindi mo nag-isip. Hindi ka naghangad. Hindi ka nagplano ng ikakasama namin, kundi pawang sa ikabubuti namin. Huwag mong hayaan, Panginoon, na mabaliwala, masayang yung mga magagandang inilaan mo para sa amin. Kaya tulungan mo po kami na makita namin yung mga naisin mo sa aming buhay. Salamat. Hindi po kami magtatagumpay kung wala ka. Kaya sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang buhay namin, maging ang kinabukasan namin. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ang iyong mga anak. Lahat ng iyong mga anak, maging yung mga nanonood, Panginoon, online. Bless them, O God. Tulungan mo sila, Panginoon. Tulungan mo ang iyong mga anak. Ingatan mo ang iyong mga anak. Protektahan mo ang iyong mga anak. Lord, maraming mga nangyayari sa mundo namin. Maraming problema. Pero alam namin, Panginoon, na hindi mo po kami papabayaan. Salamat, Panginoon. Pagpalay mo ang lahat ng ama, lahat ng mga ina, mga anak,
Lord, bigyan mo po ng solusyon. Turuan mo, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon. Alisin mo ang lahat ng sakit sa puso namin. Palitan mo, Panginoon, ng kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa iyo. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon. Amen. Announcement lang mga kapatid. Lahat ng miyembro ng CE, maiwan kayo mamaya, buksan po tayo. At saka sa yung director ng music team. Salamat po. Salamat po, Pastor. Purihin po ang ating Panginoon. Muli, balik natin ang kagalakan. Pasasalamat natin sa ating Panginoon. Katayin po natin ang may galak.